Inaasahang mararatify ng Kongreso ngayong araw ang panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagbasura sa oil deregulation law sa gitna ng malaking problema sa langis ngayong may sigalot sa Middle East. May unang balita, si Rafi Tima. Umaabot na sa mahigit 100 piso ang bentahan ng kada litro ng petrolyo sa ilang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga motorista ang unang tinamaan ng matinding epekto ng taas presyo, pero dumadalo ito sa iba't ibang industriya at sektor. Ang ilang travel agency sa Nueva Ecija umaaray dahil bukod sa pagsipa ng gastusin, halos 50% ng kanilang mga kliyente ang nagkansela ng biyahe. Sa mga natirang proyekto naman, halos lugi ang bayad dahil naibuk na bago pa magmahal ang mga bilihin. Karamihan kasi sa company namin ay kumbaga kapag wala kaming biyahe, wala rin silang trabaho. For example, si mga tour bed ko, yung mga driver. Ang kahilingan po sana namin is magkaroon tayo ng price freeze na sa mga basic consumer goods. At the same time, mag-regulate tayo ng petrolyo. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakausap nila ang 21 manufacturer at may mga nangakong hindi mo na magtataas ng presyo ng ilang basic at prime commodities sa loob ng 30 araw at yung iba ay sa loob ng 60 araw. Ang Department of Energy naghahanap na ng iba pang mapagkukunan ng langis, crude man o refined products. Ngayong linggo, nakalinyang pagpupulong sa ibang bansa kabilang ang Amerika, Canada, mga bansa sa South America, pati Brunei, China, Russia, India at Malaysia. Yun lang nga, mas malayo sila, tsaka mas matagal ang delivery. Tinitignan po namin lahat ng options, nag-invite na kami ng mga gustong magbenta kung sino yung merong supply. Meron naman pero iba-iba yung kondisyon so inaaral pa namin kung sino dapat ang kakausapin. Sa Senate plenary, may maikling debate kaugnay sa panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin o bawasan ng excise tax. Tinanong ni Senador Ping Lacson kung kailan mararamdaman ang epekto nito sakaling maipatupad. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senadora Pia Cayetano, base sa kakailanganing monitoring, aabutin ng 30 hanggang 45 araw bago ito maramdaman sa pump price, oras na ito ay ipag-utos ng Pangulo. Baka naman pwedeng isaan natin ng 2 weeks, after 2 weeks na nag-average siya ng $80 or more, mag-recommend na sila sa Presidente, mag-meet na yung DBCC, mag-recommend na sila sa Presidente para mas mabilis yung effect. It could reach 30 to 45 days kasi may stock na po ang mga oil companies, may nabili na sila. But as the days go on, mamomonitor naman natin yon kung paubos na yung stock nila ganun and they're now buying without the excise tax then may chance naman na mas sooner mararamdaman. Sa botong 17-0, inaprubahan ito sa ikatlo at huling pagbasa. We can ask the House for a paper bycam. We can ask the House to adopt the Senate version. Or if they will ask us to adopt their version, depende. Tingnan natin sa period of interpellations natin. And then thereafter, we can ratify it. Naghain na rin daw sa Senate President Tito Soto ng panukalang batas para ibasura ang oil deregulation law at ibalik sa pamahalaan ang kapangyarihang i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Sa ngayon, hindi natin alam magkano ba bili nila. Kailan nila binili? 2 weeks ago? 1 month ago? Hindi natin alam eh. Pero kung wala yan, balik sa dati, may pakialam ang gobyerno. So, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation law. Sinabi ng Malacanang nitong Martes na Kongreso ang magpapasya kung kinakailangang ipawalang bisa ang oil deregulation law. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.